Hi guys, welcome to this channel. This is a general reading for collective, your energy at this time. Collective. You're stable, grounded, secured. Nakikip mo kung ano yung sa'yo. Hindi mo nire-release pwedeng person or anything. Hindi mo binibitawan, pwedeng person to or stability or anything na important sa'yo, kinikip mo yan. You're a keeper, you're grounded, rooted, see? And para sa'yo mahalaga yan, kaya kinikip mo yan, hindi mo binibitawan. O nag-hold on ka, yan. Ano ang darating sa iyong opportunity? Yung pwedeng person to na hiwalay kayo, your inspiration right now, or possible this is a person na hiwalay siya sa iba, no? This is a person na inspiration. Ito yung opportunity na darating sa iyo sa love life, when it comes sa love life. More clarification with this card. So this is a person na nag-overthink to kasi he or she feels sorry. Parang nakonsensya kung nag-cheat man o naging deceitful o naging scheming o hindi naging mapagkatiwalaan. O parang umatras-atras, tumayo, umiwas. Ganyan. Pwede naghiwalay kayo nito dahil sa may nagawa na pwedeng cheating or else ay hindi nagseryoso, naglaro lang o kaya umiwas-iwas sa'yo, matras, mga ganyan, no? Ayan, no, parang naka-experience siya ng anxiety ba? Or may nakatake sa isip nito kaya nag-overthink din pati. Merong mga nananakot sa kanya, sa isipan niya. Merong fear to, merong takot. Merong dito merong gumagawa ng spiritual kaya nag-overthink siya. See? Para hindi siya swertehin, para hindi papanig sa kanya yung swerte, kaya natake yung isipan niya, para hindi mangyari yung destiny niya. Actually, pag destiny, kung sa God yan, kahit anong gawin nila, kahit magtulungan pa ang mga sa kadiliman, kung talaga nakadestiny, galing sa God, hindi naman yan mapigilan ng kahit na sino man Mangyayari at nangyayari yan kung ano yung plan ng God. Siyempre, sa God na yan. Kahit ano pang gawing deceit o scheme o witchcraft ng mga kaaway, kung sa God yan, galing yung destiny o plano ng God yan, wala kang makapigan sa plano ng God. Ma-wipe out lang. Patay na ng God yung mga gumagawa ng mga deceit o scheme o witchcraft dyan sa may mga plano ang God. So, ano pa ang darating sa buhay mo? Lalayo ka. May pupuntahan ka. This is peace. Magkakaroon ka na ng peace of mind. Lalo kung hindi peaceful yung isipan mo, nag-alala ka, gano'n. Or parang hindi matahimik yung isipan mo. O nadidisturb yung inner peace mo, di ba? Makakaiwas ka na sa, alam mo yung nanggugulo sa isipan mo, sa nagbibigay ng problema sa'yo, sa nandi-distract ng peace of mind mo, di ba? Ganon. Makakalayo ka na. Maaring may pupuntahan ka na place or iiwas ka sa mga tao na toxic, sa mga tao na gustong magtanggal ng peace mo or inner peace. More clarification with the Six of Swords. More clarification with the Six of Swords pa. So
More clarification with this Ace of Cups in reverse. Ito yung dati na parang natapon ba? Natapon na, ano to, parang blessing. A new beginning, a relationship. Ganon. Na mayu-unite kayo sa nakatakdang panahon o sa divine timing. Kasi you are the both divinely guided to be together. Kahit wala kang gagawin. At alam niyo yung mga talagang tunay na divinely guided, doon sila sagad nagtitiwala, hindi sa mga gawain ng mga kadiliman. Hindi na nila kailangan, para sa kanila, hindi na nila kailangan gumawa ng mga, alam yung witchcraft. Kasi naniniwala sila na tinalaga sila ng Diyos eh. Kaya kahit wala silang gagawin, kahit na hindi sila gagawa ng mga, alam yung gayuma, they will end up together kasi tinakda talaga sila ng God. At yung mga ganun talaga na nakadestin, sa totoo lang, o tinakda ng God to be together or both divinely guided. Hindi masasaya ng panahon o wala nang kailangan gawin na, alam niyo, na makipag-compete sa iba para lang makatuluyan yung person niya. Hindi niya kailangang manggayuma. Yung ganun, hindi niya kailangang pagayuma yung person niya. Kasi, langit ang sumusuporta eh. Plano ng God yun eh, na pagsamahin kayo eh, di ba? At mangyayari to, makumpleto na yung tools ninyong dalawa. See? Makumpleto na yung tools ninyo. Bakit nawala yung relationship ninyo dati, o natapon, o nasayang? Kasi nga, yung sinimula ninyong relationship, na nag-end, nasayang lang din. Kasi naging defensive kayo. Kasi may nananakot. O both of you, naging defensive sa person mo. Pero ngayon, kumpleto na yung tools ninyo, hindi na kayo makontrol ng iba, hindi na kayo mamanipulate, kayo na ang may control ng isipan at buhay at emosyon ninyo. Yan. So, judgment. Ito na yung mga mangyayari. Kasi magkakaroon ng divine union, maklaruhan ka. No? Maging klaro sa judgment mo, sa isipan mo, siya talaga yung the one pala. Siya pala talaga yung divinely guided kayo. Minsan, may mga tao talaga na ipipilit nila na, siya talaga yung nagka-distant sa akin kasi kung ano man paniniwala nila. Diyos ang nakakaalam kung sino. Kaya hindi mo kailangang ipilit na, siya talaga kasi gusto mo. Ipaubaya nyo na lang sa Diyos. Hindi na ipilit nyo na siya talaga. Diyos ang nakakaalam kung sino talaga. No, yung the one. Darating ang panahon na pagsamahin ka ng Diyos. Kung sino talaga ang the one para sa inyo. Yan. Maging klaro na din. Katulad nito, maging klaro na sa isipan mo, sa judgment mo, the way you think, you judge. Na siya pala yung yung tunay na the one for you na divinely guided kayo to be together. See? And more clarification of the judgment here. Baka may information pa yan. Maklaruhan ka din na kung kaya maaaring hindi ka naging masaya sa ibang mong relationship o sa ibang tao or kung bakit hindi nag-succeed ang relationship ninyo dati. Dahil may mga reason yun. More information pa. Yun pala kayo magkabalikan din kayo, no? Na sa kabila ng naghiwalay kayo, no? Kasi there's Ace of Cups dito in reverse. Sa kabila na naghiwalay kayo, hindi nag-succeed yung una ninyong relationship o sinimula ninyong relationship, ay magkakabalikan pa pala kayo. At para mga trials yun, challenges. Alam niyo kung gusto niyo suportahan kayo ng God, iwasan niyo yung
Kung talagang gusto nyong suportahan kayo ng God at maniwala kayo na God ang mag-unite sa inyo, na talagang tinakda kayo ng God, no? Magtiwala lang kayo sa God, kay Jesus Christ. Hindi nyo kailangan kumapit sa mga witchcraft o yung mga love spell nila, manipulahin yung emosyon ng tao. Kasi hindi kayo suportahan ng God kung demonic ang gawain ninyo. Kasi yung demonic ang gawain, sa kadiliman nga yan, yung mga love spell, mga ganyan. Sa demonic, sa ano yan, sa mga evil forces. Hindi yan sa Diyos. Hindi nyo kailangang kontrolin ng emosyon o ano ng tao. Kasi kahit anong gawin nyo, kung hindi naman para sa inyo yung tao, ay hindi talaga para sa inyo yan. Pero kung paparusahan lang kayo ng God, makuha nyo man through deceit o witchcraft, paparusahan lang kayo ng God. Sa kabilang buhay, alam niyo na kung ano parusahan ng God. Darating at narating yung the one, yung para talaga sa'yo. Klaruhan ka nga eh. Maging klaro na sa'yo kung sino talaga ang the one. Sino ba tong the one for you na divinely guided kayo? Driven siya. More on action dapat, no? Kung talagang gusto nyo na magkatuluyan kayo ng person mo, pag there's a chance na magkaroon ng communication sa inyo, huwag na kayong mag-hold back, huwag na kayong magpapisli-pisli, mag-inarte-arte pa pag magpahabol-habol, mang-manipulate. Ano yung, push, ano ba yung manipulation na tinuturo sa YouTube? Push and pull? Mga ganyan ba? Hindi, toxic yun eh. Yung mga ganon. Gawain ng mga manipulative yun. Pag manipulative ay, di ba? Pag manipulation ay sa devil yan. Ganyan ang gawain ng mga sa evil, o di ba? Dapat ay kayo pag there's a chance na magkaroon ng communication sa inyo, pagbabalikan, wag na kayo mag-inarte, wag na kayo mag-drama, wag na kayo yung manipulahin nyo pa, o kaya yung ano yung tawag doon? Yung maglaro. Pati, wag na kayo maglaro, wag na kayo mag-deceitful, wag na kayong umiwas-iwas, makastakas, gano'n. Kung gusto nyo din naman talaga na magkatuluyan kayo, maliban ako ayaw nyo, lalayo kayo, di ba? Iwasan nyo, kung ayaw nyo talaga. Kaya driven naman yan na mag-take ng action eh. Possible sa'yo mag-take ng action yan. Kaya pag nag-take ng action yan sa'yo, huwag ka na umiwas-iwas, huwag mo nang paglaruan, huwag ka na yung magpahabol-habol. Huwag ka na magpahabol-habol. Kasi mahirapan kayo na ma-unite. Para bang dalawang magnet na negative. Hindi mag-click, hindi ma-unite kasi both negative. Naghabulan, 'di ba? Pag ilapit mo yung isang magnet, pag both negative, lalayo yung isang magnet. So, ganun. Dapat ay pag lumapit yung isa, lalapit ka din, 'di ba ganun? Gusto mo din naman ma-unite yun. Ganun 'yon. Ng samahan ng manipulation. And you know, manipulation is demonyo yan. Huwag nyo natin samahan ng witchcraft. Kasi isa yan sa pwedeng madlang din sa inyo. Bakit? Yung balik niyan. At yung wala naman talagang bad karma. Kasi wala naman sa Bible yan. Parusa lang ng God meron. Pero yung balik niyan, may balik yan eh. Lalo kung may depensa yung ginagawa ninyo. Pwedeng balikan kayo. Yung ganun ba? Ano yung effect niyan? Basta may balik yan eh.
Maliban sa yung parusa ng God, baka parusahan pa kayo ng God dahil gumagawa kayo ng demonic, o di ba? Instead na pagsamahin kayo ng God, hindi na, o di ba? Pwedeng ganon. At para maano kayo, magkatuluyan na kayo para wala nang manipulation. If there's manipulation, it's toxic talaga. Kaya mahirap na magsama yung dalawang tao pag may manipulation. See? Pagsamahan pa ng manipulation. Dapat ay, alam niyo, sincere kayo sa isa't isa. Alam niyo na gusto niyo talagang makasama yung isa't isa. Di ba? Wala nang inarte-arte pa. O di ba? Wala nang pahabol-habol. Nataas yung worth mo. Pagsamahin na nga kayo, mag inarte-arte ka pa. O di ba? Ayan. Magte-take na action to. So, ano yung gagawing action nito ng person ay na divinely guided kayo? Babalik to kasi nanghinayang. Manghinayang to sa'yo. Nanghinayang to sa'yo kaya babalik siya. O, diba? May nakaraan talaga kayo. No, may nakaraan talaga kayo. Huwag ka na maging defensive. Tandaan mo, ito yung dahilan kung bakit nasayang yung dati ninyong relationship. May naging defensive sa inyo. Pwede si person, may ikaw, or both of you. Yan. At you know what, para maging long term yung inyong relationship, sa mga dyan, sa mga mag-asawa, karoon ng partner, wag yung yung kailangan na kayo yung masunod, kayo yung lagi, yung boss sa relationship nyo. Hindi ganun. Dapat there's equal give and take. Kunwari lang nagagalit yung partner niyo, tumahimik na lang kayo. Tawa-tawanan nyo na lang. Kasi minsan may iniisip din yan Basta ganun. Kasi based on my experience, kaya siguro tumagal yung aming basta yung basic experience ko. Kasi pag nagagalit hindi mo naman maiiwasan na may times na magagalit yung partner mo, ganun. Dapat ay ka lang, yung tahimik, o kaya ay ngiti-ngiti ka lang, ganun. hindi na mo din yung sapukan mo din, hindi na umagalit siya, magalit ka din, hindi mag-rumble kayong dalawa, hindi kayo kasundo. O, di ba? Hindi tatagal yung inyong relationship. Kung gusto mo ng long-term relationship, ganun yun, guys. Kailangan maging understanding ka din sa partner, sa karelasyon mo. So, yan. Para maging long term, di ba? Mag-take na ng action. So, huwag ka nang magpahabol-habol. Huwag mo nang samahan ng manipulation. Huwag mo ding samahan ng gayuma. Kasi, may side effect yan at saka demonic yan. Hindi Diyos ang magitan sa inyo. Demonyo. Pag gayuma. May parusa pa yan sa kabilang buhay pag ganyan ang sige nyo gawa, mga witchcraft. Yan. Para healthy yung relationship ninyo, sa Diyos na kayo magtiwala. Yan. Diba? Ipasa Diyos nyo na lang. Magtiwala na kayo sa Diyos. So, yan. Ano ang gagawin pa nito? Kasi babalik siya towards you. Hindi na to mag-aantay, magte-take na to ng risk. Magra-risk na yan sa'yo. Itong tao to. Maging fearless na mag-risk na yan. Positive na mag-risk. Na babalik na mag-risk. Kunwari, tawagan ka niya, kontakin ka niya, puntahan ka niya, ganun. Kausapin ka niya, makapagbalikan siya sa'yo, ganun. Kasi alignment na to, ina-align na kayo para
para maging peaceful na yung isip ninyo, mapanatag na yung kalooban ninyo, o kaya mag-raise siya para mapanatag na yung kalooban niya, ganyan, para makapag-heal na siya. Kasi nagkaroon pala to ng insecurities. Kaya siguro naging defensive, no? Para makapag-heal na din. Yan. Yung mga insecurities na yan, pwedeng sinesent lang ng mga enemy yan para ma-insecure. Kunwari si person mo ikaw, ma-insecure kayo sa isa't isa, o ma-insecure sa si person mo para maging defensive. See? Para maging defensive si person mo o ikaw. Pag naging defensive ay magkaroon talaga ng problema sa inyong relationship. No? Na parang iiwas ka kasi parang malit yung tingin mo kumpara sa person mo, hindi kayo match. O, di ba? Ano yan eh, tactics ng mga kaaway eh, para paghiwalayin kayo, para magkaroon ng lamat, magkaroon ng problema sa inyong relationship, para maging uncomfortable kayo, para umiwas kayo sa isa't isa. Ano lang yun, manipulation lang yan ng enemy. Yung makaramdam ka ng insecurity sa person mo. Sa karelasyon mo, sa partner mo. Para makarecover na din siya sa yung na-left out in the cold, nahirapan, nasaktan. Kasi nawala ka sa buhay niya. Yan. Karamdam to ng, di ba nakaramdam siya ng panghinayang, grief, di ba? So yan. Para mapanatag ng isipan niya, para tahimik ng isipan niya, makatulog na siya ng mahimbing. Wala na siyang alalahanin kasi okay na kayo eh. Magkabalikan na kayo eh. Yan. At para hindi na mag-succeed itong third party na puntahan ka kasi mauna na siya. Hindi. Dahil para hindi mag-succeed itong third party sa mga ginagawang deceit, possible deceit, sa mga ginagawang deceit na ma-stagnant ba kayo ba? Para hindi mag-succeed na yung third party na mas stagnant kayo, na manatili kayong hiwalay. Di ba may third party na gumagawa dito ng deceit, pero sa uli ang pagsisisi ng mga yan at naitatago man nila sa mga tao yan, sa mata ng maraming tao, sa Diyos hindi nila may tago yung mga deceit nila. May judgment yan sa kanila. Hindi naman yan sila magugulat eh. Sa judgment ng God sa kanila eh. Sa kung ano yung parusa sa kanila ng God. Diba? Yan, dapat magbago. Huwag maging deceitful. Kaso lang, may mga tao talagang ganun. At pinipili nila yon, choice nila yon. Bahala sila sa buhay nila. Alam naman nila may parusa ang Diyos eh. So, ayan. Para ma-unite na kayong dalawa guys. Para wala na makadlang. No? Sa inyong union, sa pagsasama ninyo, sa pag-isang dibdib. Sa pag-isang dibdib agad na. Sa yung magkabalikan kayo, para hindi na mag-succeed tong third party, yung mga kaaway, na panatilihin kayong hiwalay. Para hindi na mag-succeed itong mga third party sa ginagawa niyang deceit. Para ma-unite na kayong dalawa. Yan talaga kailangan, lakas ng loob, tapang, no? Lalo na divinely guided naman kayo to be together eh. Ng person mo. You're meant to be together. Malalaman niyo yan pag
para talaga kayo sa isa't isa. Hindi sa sinasabi ng kung sino mang tao, kundi pagsamahin nga kayo ng Diyos niyan. Kahit wala kayong ginagawang mga gayuma, magagawa pa kayo ng mga gayuma, hadlang lang yan. Baka hindi pa kayo pagsamahin. Ano lang, magtiwala lang kayo sa Diyos. Pagsamahin kayo niyan. Di ba malalaman mo na nga kung sino talaga yung the one for you, o yung tao naka sa'yo, destined o divinely guided kayo, kasi maklaruhan ka na pag na-unite na kayong dalawa. Diyos ang nakakaalam niyan kung sino siya. Yan. Diyos lang, kasi Diyos ang magsasama sa inyong dalawa eh. Kaya, kunwari, baka mamaya kung kunwari akong gumagawa, kung sino man gumagawa sa inyo ng yung ginagayuman yung person, no? Na hindi naman pala yan ang para sa inyo. Eh di, sayang lang din at may balik pa sa inyo yun, di ba? Pagka ganun at hindi maganda ang takbo ng love life mo nun, kasi merong ginagawa na deceit eh. Para bang may effect yun. May effect o baka parusahan ka pa ng God. Diba? Instead na mangyari na yung union ninyo ng tao na nakadistin sa'yo, ay baka madali lang o kaya hindi na mangyari kasi gumagawa ka pa ng witchcraft o gayuma. Diba? Kasi sa demonyo yun eh, yung mga gayuma na yun eh. Kaya dapat ay sa Diyos lang magtiwala, hindi dun sa mga, alam niyo, yung mga manipula ka pa ng emosyon o isipan ng iba. Diyos lang ang nakakaalam kung sino yan, tao na yan, na divinely guided kayo. Darating at darating yan sa kung kailan may yung tamang panahon na pagsamahin kayo. Ayan. Ito na lamang guys for collective.